coronavirus. Meron na naman tayong pag-uusapan. Ito ay tungkol sa renewal ng SID, SIRB at saka SRB. Dahil ngayon, meron na namang panibagong implementasyon yung Marina tungkol sa expiry. Baka nabalitaan na ninyo yung pag-renew ng SID at saka SIRB at saka yung SRB ay mayroong malaking halaga. Within 20 months before expiry ay kailangan ma-renew mo na. Dahil kapag hindi mo ma-renew ng within 20 months before expiry ay magbayad ka ng malaking halaga. Ito ay ang 10,000 penalty fee. So masakit ito sa bulsa natin, mga seaman. Lalo na sa mga domestic na mga seaman ay medyo mabigat talaga ito. Kahit nga kami sa international na nag-onboard ay mabigat dahil ito ay 10,000 bawat certificate or ito yung ID at saka yung SIRB at saka yung SRB. Ang SID naman ay ito ay ang Seafarers Identification. Ang SIRB ito ay Seafarers Identification Record Book at ang SRB naman Seafarers Record Book. Sa dalawang librong ito ay pareho lang ito, pangalan lang ang pinagkaiba. So sa SID naman, ito ang mahirap at hindi katanggap-tanggap dahil itong SID kahit sa bangko ay hindi tinatanggap ito. Yan ang masaklap nito, itong ID na to. Bakit pa kailangan i-implement ito? Sa aking na-experience, ang SID ID ay isa lang lugar ang naghahanap nito. Sa experience ko ito lang Brazil. Once papasok ka ng Brazil or mag-shore leave ka, ito ay dadalhin mo. So depende na siguro sa port ng Brazil pero sa Brazil, na-experience ko talaga doon sa Santos. Ito lang ang lugar na masabi ko naghahanap ng SID ID. The rest wala na. Dahil kung mag-shore leave ka kahit sa US or Australia, ang kailangan lang ay passport. Seaman's book naman ay yan din ang hinahanap kapag sa authority sa barko. Yung SID ID hindi yan hinahanap, kaya iwan ko bakit hinihiwalay pa tong SID ID sa SIRB. Ito namang SIRB, meron namang ID natin, nakapaskil doon. Dagdag talaga ito sa gastos. Tapos ngayon naman ay may penalty pa na 10,000. Kaya mahirap sa part ito natin ng mga seaman. Kailangan mag-renew ka nito before 20 months. So para sa kalaman ng lahat, ang SID ID ay mag-expire ng 5 years. Ito yung issuance nila. So kailangan magamit mo lang ito ng 3 years plus 4 months. Dahil yung 20 months ay renewal yan. Sa SIRB naman o Seaman's Book, 10 years. So kailangan magamit mo lang ito ng 8 years plus 4 months. Dahil yung 20 months ay para sa renewal. Kailangan ma-renew mo ito before 20 months bago mag-expire para hindi makabayad ng penalty na 10,000. Kung ang iyong SID ID, SIRB at saka SRB ay pa-expire, i-renew mo na yan para hindi ka mahirapan. At saka ngayon, may bagong balita pala yung Marina ngayon na yung 10,000 ay hindi na nila muna i-implement dahil pag-aaralan pa nila ito. Kaya ngayon, pagkakataon na ng mga i-renew yung 20 months bago ma-expire at yung mga expire na. Ang update din, nag-open sila ng slot hanggang December. I-apply mo na yan. Habang ngayon ay mayroong bagong balita pala ang Marina. Aside na nag-open sila ng slot, mayroon silang deferment tungkol sa 10,000 na penalty. Kung 20 months mo na expire o 2 years, i-renew mo na ngayon. Baka after nila ma-review yung implementasyon nila, ay i-implement nila ito. Habang wala pa, i-renew mo na. Ito pala yung bagong advisory ng Marina noong April 29. Marina Administrator directed the determined imposition of the 10,000 penalties of seafarers with expired SIRB, SRB, and SID on board vessels. Pending clarificatory advisory. Marina is reviewing the matter. Affected seafarers who were inadvertently fined will be assisted for refund. Please wait for further announcement. So, yung mga nakabayad na, ngayon ay i-refund nila. Antayin lang yung advice ng Marina for refund. Mag-renew na para iwas penalty.